Palagi mong babantayan ang alaga mo. Tumango si Mela sa kanyang magiging amo. Kapag may gusto, ay ibigay mo agad. Kapag may naging problema ay tawagan mo agad ako. Yes po, sagot ni Mela at muling tumango. Nasaan po pala ang magiging alaga ko? Arden! Sigaw ng kanyang among babae. Ilang sandali lang ay bumaba mula sa hagdan ang isang matikas na lalaki na may bitbit na laruang Superman. Siya ang aalagaan mo, si Arden. Bagsak pang ang napatingin naman si Mela sa kanyang aalagaan. Ang nasa isip niya kasi ay isang cute na batang lalaki. Ngunit hindi niya lubos akalain na isang matikas at gwapong lalaki ito na mas malaki pa sa kanya. Ma'am, mas malaki pa ho sa akin yan eh. Hindi mapigilang komento ni Mela. Mabilis namang sinapok si Mela ng kanyang tiya. Umayos kang bata ka. Sumama si Mela sa kanyang tiya para umekstra ng trabaho habang bakasyon pa. Kailangan kasi ng pera ni Mela para sa kanyang college tuition. Kahit matanda na siya, ay gusto pa rin niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Inalok si Mela ng kanyang tiya ng trabaho bilang babysitter. Dahil mahilig sa bata si Mela, ay agad niyang tinanggap ang offer. Hindi naman niya lubos akalain na ang aalagaan niya pala ay isang damulag na kayang-kayang gumawa ng baby. Si Lalay na ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat dahil mahuhuli na ako sa flight ko. Sabi ng amo ni Mela. Humalik ang amo ni Mela sa anak bago nito kuhanin ang kanyang maleta at dire-diretsyong lumabas. Naaksidente kasi si Sir Arden at nagkaroon siya ng amnesia, sabi ng tiya ni Mela. Ang utak ni Sir Arden ay 5 years old pa lamang siya. Masungit si Sir Arden nung matino pa siya, kaya medyo nakakatakot. Pero masungit pa rin naman ang amnesia version niya. Hindi to uubra sa kamalditahan ko, sabi ni Mela at ngumisi. Gaga ka, ayusin mo ang trabaho mo dito para makaipon ka para sa college mo, sabi ng tiya ni Mela sa kanya. Kapag nagustuhan ka rin ni Ma'am Arlene, ay siguradong limpak-limpak na bonus ang matatanggap mo. Noted po, tiya. Nakangising sagot ni Mela. Nagpaalam ang tiya ni Mela sa kanya dahil magluluto ito. Nanatili naman si Mela sa sala habang nakaupo at binabantayan ang yummy niyang alaga na naglalaro ng Superman toys. Yaya, I want some snacks. Nagsalita bigla si Arden. Napakurap-kurap naman si Mela dahil sa malalim at malamig na boses nito. Ha? Bingi ka po? Nakangusong umirap ito sa kanya. Gusto kong snacks with cold drinks. Pakibilis. Agad namang nagtungo si Mela sa kusina para kuhanan ng pagkain ang kanyang alaga. Napopogian na sana si Mela sa alaga kaso na-off siya dahil sa pagiging masungit nito. Ito na ho. Nakasimangot na sabi ni Mela at inilapag yung snacks nito. Arden, dapat magalang ka kapag humihingi ka ng pabor. Huwag kang bastos. Paki ko sa'yo. Masungit na sabi ni Arden at inirapan siya. Pangit ka. Sinamaan ito ng tingin ni Mela. Gusto mong magsuntukan tayong dalawa? Huwag mo akong ginaganyan ha at baka hindi kita matansya. Susumbong kita kay Mami. Singhal ni Arden sa kanya. Samahan pa kita. Sama mo pa daddy mo. Masungit na sagot dito ni Mela. Bahala ka. Hindi kita susundin hanggat hindi ka nagiging marespeto at magalang. Susumbong kita kay Mami. Parang batang sabi ni Arden at inirapan ang dalaga. Ginantihan din naman ito ni Mela ng irap. Ilang saglit lang ay tumakbo si Arden palabas ng bahay. Napahinga naman ng malalim si Mela at sinundan ng binata. Yaya, kumuha kang payong sa loob. Utos ni Arden sa dalaga. Ayokong mainitan habang naglalaro. As nicely.
sabi ni Mela sa binata. Hindi kita susundin kung ganyan ka makiusap. Baka matampal pa kita. Kuha mo na lang ako. Maktol ni Arden at sinamaan ng tingin ang dalaga. Gusto mo ipatanggal kita sa trabaho? Bad ka. Ikaw ang bad, sagot dito ni Mela. Gusto kong kausapin mo ko ng maayos. Kung hindi mo kayang gawin yun, manigas ka dyan mag-isa. Napanguso si Arden. Fine. Yaya, pakikuha akong payong sa loob. Ayoko mainitan habang naglalaro. Good boy! Nakangising sabi ni Mela at agad pumasok sa loob para kumuha ng payong. Hawak-hawak ni Mela ang payong habang si Arden naman ay naglalaro sa damuhan. Maging mabait ka pa at siguradong magkakasundo tayo, sabi ni Mela sa alaga. Kapag salbahe ka sa akin, mas salbahe ako sa'yo. Balita ko pa naman, takot ka sa monster. Ibibigay kita doon kapag naging masama ka pa sa akin o kahit sa iba. Okay, maamong sagot ni Arden. Basta, wag mo po akong ibigay sa monsters ha. Ayoko sa monsters kasi sasaktan nila ako. Hindi kita ibibigay, basta mabait ka, sabi ni Mela at tumangutang pa. Nang magsawa si Arden sa labas, ay pumasok na ulit ito sa loob. Dumiretso si Arden sa kwarto niya at nakasunod naman sa kanya si Mela. Ang ganda ng kwarto mo! Nakangiting sabi ni Mela habang inililibot ang kanyang paningin sa loob ng silid. Swerte mo kasi ang yaman mo. Palagi namang wala sila mami at daddy. Nakangusong sabi ni Arden at tumalon sa kama niya. Minsan lang kami complete, kaya medyo nagtatampo ko sa kanila. Nagtatrabaho sila mami mo para sa'yo. Mahinahong sabi ni Mela sa binata. At saka, gusto talagang ibigay ng parents mo ang best life para sa'yo. Tumango lang si Arden. Yaya, may asawa ka na? Umiling si Mela. Wala. Focus kasi ako sa pag-aaral ko. Gusto kong makatapos kahit pa matanda na ako at late. Ako nga rin gustong mag-school. Kaso sabi nila mami, kailangan ko munang gumaling. Sabi ni Arden. Wala naman akong sakit, kaya paano ako gagaling? Makinig ka na lang sa mami mo. Sagot ni Mela. Nagkwentuhan lamang ang dalawa sa taas. Mabait naman pala si Mela at medyo gumagaan na ang loob niya sa binata. Nang magtanghalian ay bumaba na ang dalawa para sa tanghalian. Dahil nga walang muwang ang isip ngayon ng dumulag na si Arden, sinusubuan ito ni Mela. Yaya, I want fish. Ninuso ni Arden ang isda. Kumuha naman si Mela nun at sinubuan si Arden. Sarap na sarap naman si Arden. Yaya, after this po, paliliguan mo na ako. Nabitawan ni Mela ang hawak na kutsara dahil sa sinabi ni Arden. Paliliguan kita? Gulat na tanong ni Mela. Teka, ayoko! Ayoko magkasala ang mga mata ko! Arden, ikaw na ang maligo mag-isa. Sumulpot ang tiya ni Mela. Big boy ka na. Kakain si Yaya Mela mo. Okay po. Nakangusong sagot ni Arden. Pagkatapos kumain ni Arden ay dumiretso agad ito sa kwarto niya para maligo. Si Mela naman ay kumain ng tanghalian niya. Kinabahan ako dun sa paliliguan siya, sabi ni Mela sa kanyang tiya. Tiya, baka mamatay ako kapag nakita ko ang alaga ng alaga ko. Gaga, sabi sa kanya ng kanyang tiya. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Baka gapangin mo pa bigla si Sir Arden. As if naman gagapangin ko siya, tiya. Sagot ni Mela at umirap. Pagkatapos kumain ni Mela, ay dumiretso siya sa kwarto ni Arden. Nadatnan niya ang binatang nakahiga sa kanyang kama. Mag-sleep ako para lumaki ako agad, sabi ni Arden kay Mela. Damulag ka na kaya? Nakangiwing sabi ni Mela sa binata. Matulog ka na, babantayan kita.
Okay po, sagot ni Arden at pumikit. Nakabantay lamang si Mela sa binata hanggang sa pati siya ay makatulog. Nagising lamang si Mela nang may naramdaman siyang kiliti sa kanyang muka. Nang magmulat siya ng mga mata ay bumungad sa kanya ang humahagikik na si Arden. Problema mo? Takang tanong niya rito at nag-unat. Kanina ka pagising? Paano ko napunta sa kama mo? Nibuhat kita. Parang batang sagot ni Arden. Yaya, I'm hungry po. Kain tayo sa baba po. Okay, sagot ni Mela at bumangon. Dumiretso ang dalawa sa baba. Napakunot noon na lamang si Mela nang pagtinginan siya ng mga kasamahan sa trabaho at tumawa ang mga ito. Pati si Arden ay tumatawa. Ano ba kasing meron? Inis niyang tanong kay Arden. May kalukuhan kang ginawa no? Wala kaya? Painosenteng sagot ni Arden pero baka sa mukha na pinipigilan ng kanyang tawa. Mela, ano nangyari sa mukha mo? Sumulpot ang tiya ni Mela. Bakit ang dami mong drawing sa mukha? Napakuyom ng kamao si Mela at sinamaan ng tingin si Arden. Arden! Sorry na po. Tumatawang sagot nito at nagtatakbo sa kusina. Nagtungo naman si Mela sa CR. Napamura na lamang siya nang makita ang kanyang muka na tadtad ng sulat at drawing. May nakalagay pa sa magkabilang pisngi niya na Arden Pogi. Inis na binura yun ni Mela. Nagkanda pula-pula ang mukha ng dalaga dahil todo kuskus siya para matanggal yung mga sulat. Nang lumabas siya sa banyo ay agad niyang hinanap si Arden sa kusina. Arden! Inis niyang tawag dito nang makarating siya sa kusina. Yaya, naggawa akong food para sa'yo. Malambing na sabi ni Arden at lumapit sa kanya dala yung pagkain. Huwag ka na po magalit, Yaya. Naboard lang kasi ako kasi ang tagal mong magising. Hindi ko na uulitin. Kapag inulit mo pa, buong katawan mo ang susulatan ko. Banta dito ni Mela bago kuhanin yung pagkain sa binata. Umupo ka na doon at ipagpatuloy ang pagkain. Thank you, Yaya. Masayang sabi ni Arden at hinalikan siya sa pisngi. Napakurap-kurap naman si Mela habang pinaprocess sa kanyang utak ang ginawa ng binata. Pashniya! Nasabi na lang niya at pasimpleng napahawak sa dibdib niyang malakas ang kabog. Arden, magdamit ka nga! Sabi ni Mela sa binatang tumatakbo sa sala. Isa! Ito na nga po! Nakangusong sabi ni Arden at lumapit sa kanya. Kahit natatakam si Mela sa abs ng binata, ay siya pa rin na nagsuot ng damit dito. Yaya, kailan po uuwi sila mami? Nakangusong tanong ni Arden at tinabihan si Mela sa upuan. Miss ko na po sila mami. Gusto ko na silang ihag ni daddy. Kapag tumawag sila mamaya, tanungin mo. Sagot dito ni Mela. Tumango lang si Arden at pinanggigilan na naman ang kanyang pisngi. Nasa ganoon silang posisyon nang may pumasok na 3 kalalakihan sa loob ng bahay nila Arden. Napasipol ang 3 binata nang makita ang posisyon nila Arden at Mela. Sino kayo? Takang tanong ni Mela sa 3 kalalakihan. Mga kuya ko sila. Sagot ni Arden at tumayo. Si Kuya Angelo, Kuya Mark at Kuya Ariston. Actually, kaibigan niya kami. May saltik lang ngayon kaya akala niya kuya niya kami. Sabi ni Angelo. Nice to meet you pala. Girlfriend ka niya? Yaya ko siya. Sagot ni Arden. May dala kayong foods? Oo. Sagot ni Mark. Kuha kang plato sa kusina at ilalagay natin yung ibang food doon. Tumango si Arden at mabilis na kumuha ng plato sa kusina. Nang makabalik ito ay ibinigay nito ang plato kay Angelo. Sinali naman ni Angelo ang ibang pagkain sa plato. Ikaw pala ang yaya niya?
Tumango lang si Mela. Aware ka na siguro sa kalagayang meron siya, di ba? Oo, nasabi na sa akin ni Tia. Sagot ni Mela. Buti, hindi sa'yo masungit yan. Sabi naman ni Ariston. Subukan niya at may kalalagyan siya. Sagot ni Mela. Salbahi yan nung una kaso nakahanap ng katapat. Nice! Nakangising sabi ni Mark at tumangu-tango. Nakakatakot si Yaya. Nakangusong sabi ni Arden. Lagi niya ako nitatakot kapag bad ako sa kanya. Tingnan natin ang angas mo kapag bumalik ang alaala mo. Sabi ni Ariston kay Arden at ngumisi. Pero sabi ko kay Yaya, kapag big boy na ako, pakakasalan ko siya. Malawak ang ngiting sabi ni Arden. Big boy ka na, aning ka lang. Nakangiwing sabi ni Mela sa binata. Itahimik mo na nga yung bibig mo. Napanguso si Arden. Si Yaya, hindi marunong maglambing. Single ka ba? Tanong ni Angelo kay Mela. Single rin ako. Mukhang bagay naman tayo sa isa't isa. Nabigla ang lahat nang may lumipad na plato. Muntik nang tamaan si Angelo, ngunit mabuti na lamang ay mabilis itong nakaiwas. Lumikha ng isang malakas na tunog ang platong nabasag. Akin si Yaya! Malamig na sabi ni Arden. Masama yun! Sabi ni Mela kay Arden. Paano kung nakatama ka? Nangilid ang luha ni Arden. Hindi mo ako love! Mabilis itong tumayo at tumakbo patungong kwarto niya. Napaawang naman ang bibig ni Mela at napakurap-kurap dahil sa inasta nito. Lagot ka! Sabi ni Mark kay Mela na animoy sinisisi ito. Labas kami dyan! Sabi naman ni Angelo. Sinamaan ng tingin ni Mela si Angelo. Anong labas? Ikaw nga ang may dahilan kung bakit nagalit siya Suyuin mo na lang. Sabi ni Ariston. Ikaw rin, baka mapano siya. Ang sasama na ugali ninyo. Singhal ni Mela sa mga kaibigan ni Arden bago siya tumayo. Mga pangit na nga, masasama pa ang mga ugali. Inirapan muna ni Mela ang mga ito bago siya umakyat sa taas para kausapin si Arden. Akmang papasok sa kwarto ng binata, kaya lang ay nakalak ito. Arden, kumatok si Mela sa pinto. Papasukin mo ko. Sorry na kung napagtaasan kita ng boses. Bad naman kasi yung ginawa mo Paano kung nakatama ka? Baka makulong ka pa. Di mo ko love. Tugon lang ni Arden at malakas nang ngumawa. Napangiwi naman si Mela. Sa isip-isip ni Mela ay siguradong mahihiya ito kapag bumalik na ang alaala nito. Tahan na! Malambing na sabi ni Mela. Gagawin lahat ni Yaya para hindi ka na magalit. Gusto mo bang mamasyal tayo? Walang sumagot. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at iniluwal si Arden na namumula ang mata at ilong. Gusto ko sa park, sabi ni Arden at suminghot-singhot pa. Bawal akong lumabas, pero sinabi mo kaya pwede na. Bahala ka. Kapag hindi mo ako dinala sa park, iiyak ulit ako at magagalit ako sa'yo forever. Ako nang mananagot kapag may nangyari sa'yo. Huwag ka lang ulit umiyak. Sabi ni Mela at hinawakan sa braso ang kanyang alaga. Tara na, damulag. Bumaba ang dalawa. Nandoon pa ang mga kaibigan ni Arden pero hindi na nila ito pinansin at dire-diretso na lang lumabas. Saan kayo pupunta? Dinig ni Mela na sigaw ni Angelo. To the moon! Pilosopong sagot ni Mela at hinila na palabas si Arden. Sa moon tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Arden. Gusto ko sa park. Sa park tayo pupunta. Sinabi ko lang sa moon para hindi nila tayo sundan. Sabi na lang ni Mela. Nang makarating sa park sa subdivision, ay agad na nakbo si Arden sa slides. Naupo naman si Mela sa isang bench habang pinagmamasdan ang kanyang masayang alaga. Mabuti na lamang at walang ibang tao. Baka kasi makipag-away si Arden sa mga bata. Mahirap na dahil kapag nakasuntok si Arden ng bata, kawawa pati si Mela. Ang cute niya, no?
Nabigla si Mela na may sumulpot na isang matandang babae sa gilid niya. Mas okay sigurong ganyan siya para mabait siya at hindi nakakatakot. Kilala niyo po si Arden? Kunot noong tanong ni Mela sa matandang babae. Kilalang kilala. Sagot nito at ngumisi. Bigla na lamang kinalibutan si Mela at hindi naging komportable. Pakiramdam ni Mela ay may gagawing hindi maganda ang matandang babae. Yaya! Napalingon si Mela sa binata nang sumigaw ito. Tumayo si Mela at nilapitan ito. Nakita niya ang binatang nakasalampak sa lupa. Napaano ka? Natatawang tanong ni Mela at tinulungan siyang makatayo. Nasubsob ako po. Nakangusong sagot nito. Yaya, may sugat po ako sa tuhod. Ayos lang yan, sagot ni Mela. Nilingon ni Mela ang bench at wala na doon ang matandang babae kaya mas lalo siyang natakot. Natatakot siya para kay Arden. Uwi na tayo. Aya ni Mela kay Arden. Lulutuan ka na lang ni Yaya ng masarap na cupcake. Okay po. Masayang sagot ni Arden at hinawakan ng kanyang kamay. Umuwi ang dalawa sa mansyon. Na makapasok sila ng bahay ay natigilan si Mela nang makita ang taranta sa muka ng mga tao doon. Nandoon din ang mga magulang ni Arden na mukhang kararating lang. Mommy! Daddy! Masayang sigaw ni Arden kaya nabaling sa kanila ang atensyon. Mela, hindi ba't sabi ko sa'yo ay bawal mo ilabas si Arden? Singhal ng tiya ni Mela sa kanya na ikinagulat ng dalaga. Ligtas ang anak ko, sabi ng mami ni Arden at binalingan ng tingin si Mela. Simpleng bilin ko, hindi mo nagawa. Paano kung may nangyari sa anak ko? Napaigtad si Mela nang sigawan siya ng ina ni Arden. Nangilid ang luha ni Mela at napayuko na lamang. Sorry po, mahinang sabi ni Mela. Bad ka, mami, sabi ni Arden at nilapitan si Mela tsaka niyakap. Nagulat naman ang lahat sa inasta nito. Isang babae lang kasi ang kinakampihan ni Arden at yun ay ang mommy niya. May alaala man o wala, tanging ang babae lamang sa buhay nito ay ang kanyang ina. Arden! Nasabi na lang ni Mela na may gulat din sa muka. Ako nagsabi kay Yaya na lumabas kami, kaya wag niyo siyang awayin. Naiiyak na sabi ni Arden. Bad kayo! Hindi ko na kayo love! Sorry, Mela, sabi ng mami ni Arden na mukhang kumalma na. Natakot lang kami. Baka kasi may mangyari na naman kay Arden. Ayokong mapahamak na naman siya. Lalo pa at ganyan ang pag-iisip niya. Maiintindihan mo ako kapag may anak ka na. Naiintindihan po kita, ma'am, sabi ni Mela. Sorry po, hindi na po mauulit. Arden! Nagsalita ang ama ni Arden. Magsorry ka na kay mami mo. Ayaw! Sagot ni Arden at umirap. Arden, magsorry ka na kay mami mo, sabi ni Mela sa binata. Bad ang ginawa mo. Sorry, mami. Inaway mo kasi si Yaya kaya nagalit ako po, sabi ni Arden. Ayaw ko may umaaway kay Yaya, kahit inaaway niya ako. Hindi kita inaaway, sabi ni Mela sa binata. Pinagsasabihan lang kita kasi bad ka. Opo na po, sagot ni Arden. Sabi mo, magbe-bake ka ng cupcake. Tara na sa kusina. Bago pa makapagsalita si Mela, ay agad na siyang hinila ni Arden patungong kusina. Nandyan na ang mami at daddy mo. Dapat nilalambing mo sila ngayon, sabi ni Mela sa alaga habang inaayos ang mga gagamitin niyang ingredients. Mamayang gabi na po, sagot ni Arden. Gusto kong magpahinga muna silang dalawa. Napatango si Mela at nagsimulang gawin yung cupcake. Tumayo naman si Arden at nakigulo kay Mela. Makulit ka kasi, natatawang sabi ni Mela kay Arden na puro harina ang muka. Ikaw rin dapat may harina, sabi ni Arden at nilagyan ng mukha ni Mela ng harina.
Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakasubaybay sa kanilang dalawa ang mga tao sa bahay. Nakakapanibago si Arden, sabi ni Angelo. Bakit sa atin masama ang ugali niyan? Mukhang nakahanap na ng katapat ang baby boy ko. Emosyonal namang sabi ng ina ni Arden. Ang baby boy ko ay may baby na. Hindi nga ako makapaniwalang pinagalitan ka ni Arden kasi pinagalitan mo ang yaya niya eh. Sabi ng tiya ni Mela sa ina ni Arden. Marunong ng kumirengking ang pamangkin ko. At least, Arden knows how to smile. Sabi naman ng ama ni Arden. And that is because of one girl. Tumalsik ang isang mangkok na harinang hawak ni Arden. Dumire-diretso ito sa mukha ng mga taong nakasubaybay sa kanila. Nagkanya-kanyang ubo naman ang mga ito. Nakikichismis na nga lang. Susumpongin pa ng hika. Sabi ni Ariston at umubo-ubo. Pre, mag-inhaler ka na at baka dito ka pa matuluyan. Sabi ni Mark at inabot ang inhaler ng kaibigan. Yaya, ayokong bumaba, sabi ni Arden at umiling. Hindi ko naman kilala mga bisita ni Mami eh. Napahinga ng malalim si Mela. Kahit na sumaglit ka lang Arden, magpakita ka lang. Tapos, aakyat na ulit tayo. Okay, sagot nito at tumayo. Birthday ng ama ni Arden at marami-raming bisita ang dumalo. Kahit na mga hindi imbitado ay umattend. Happy birthday, Daddy! Sabi ni Arden nang makababa sila ni Mela. Thank you! Tugon ng ama ni Arden sa kanya. Kumain na kayo ni Mela. Nanguha ng pagkain ng dalawa at nagsimulang kumain. Yaya, sa kwarto na lang po tayo kumain. Sabi ni Arden. Ayoko rito. Tinitigan ni Mela ang binata at bakas nga sa mukha nito na hindi ito komportable at hindi ito mapakali. Sige, sabi ni Mela, magpapaalam lang ako sa mami mo. Tumayo si Mela at hinanap ang ina ni Arden. Akmang lalapitan niya ito, kaya lang natigilan siya nang marinig ang sigaw ni Arden. Ayaw! 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 Sigaw ng binata. Pinalikan ito ni Mela. Nakaupo sa damuhan ng binata habang nakahawak sa tenga niya at sumisigaw. Arden! Nilapitan niya ito at niyakap. Kalma! Kalma! Natatakot ako! Sabi ni Arden at yumakap sa kanya. Yaya! Natatakot ako! Nandito lang ako, Arden! Nandito lang ako! Sabi ni Mela. Mela, mabuti pa ipasok mo muna siya sa loob. Sabi ni Angelo. Tumango si Mela at tinulungang makatayo si Arden. Dinala niya ito sa kwarto nito. Anong nangyari? Tanong ni Mela kay Arden. Umiling ito. Di ko alam, Yaya. Basta, takot ako. Huwag ka nang matakot dahil hindi ka iiwan ni Yaya. Ngumiti si Mela at hinawakan ang kamay ng binata. Bumukas ang pinto at iniluwal ang mga kaibigan at mga magulang ni Arden. May dalang pagkain ang mga ito. Kumain ka, Arden, sabi ng ina nito sa kanya. Tumango lang si Arden at nagsimulang kumain. Chinek ko ang CCTV. May matandang babaeng lumapit sa kanya. Tapos bigla na lang siyang nagwala. Sabi ni Mark. Sa tingin ko ay may kinalaman ng matandang yun sa nangyari kay Arden. Matandang babae? Nung nagpark kami ni Arden ay may sumulpot ding matandang babae at kinausap ako. Sabi ni Mela. Baka iisang matandang babae lang ang tinutukoy natin. Pinapahanap ko na yung matandang babae at inaalam ko na ang katauhan nito. Sabi ni Ariston. Mela, gusto ko sanang bantayan mo muna si Arden hanggat hindi pa natatapos yung party. Sabi ng ama ni Arden. Mukhang napapakalma mo naman siya. Gagawin ko po yan kahit hindi niyo po hilingin. Sagot ni Mela at nilingon si Arden. Maya-maya lamang ay nagpaalam na ang mga magulang at mga kaibigan ni Arden.
Naiwan ang dalawa sa loob at sinabayan na lang ni Mela sa pagkain ng binata. May gusto ka pang kainin? Tanong ni Mela sa binata. Mamaya ulit. Sagot ni Arden. Yaya, dito ka lang ha? Oo, tugon ni Mela at ngumiti dito. Nabigla si Mela nang humiga si Arden at gawing unan ang kanyang hita. Yaya, gusto ko mag-promise ka sa akin. Nakangusong sabi ni Arden. Anong promise? Takang tanong ni Mela. Na hindi mo ko iiwan at pakakasalan mo ko kapag malaki na ako. Sagot ni Arden. Bahala ka. Kapag hindi mo tinupad yun, hindi na kita love. Ayoko nga, sabi ni Mela. Ayokong nangangako. Ang daming gustong mag-promise ako. Tapos hindi naman nila tinutupad. Paano kung gumaling ka na? Paano kung ako naman ang makalimutan mo? Ha? Wala naman akong sakit. Inosenteng sabi ni Arden. At saka, tinutupad ko kaya lahat ng promise ko. Ayoko pa rin, sabi ni Mela. Yaya, promise po na hindi ko babaliin ang promise ko sa'yo. Sabi ni Arden at ngumiti. Please, please Yaya. Ngumiti si Mela. Sige. Nag-pinky promise ang dalawa. Hate na hate ni Mela ang mag-promise pero sumugal siya dahil yun ang gusto niya at gusto ng kanyang puso. Ilang sandali lang ay nakatulog ang dalawa nang magkayakap. Sakto na maumakyat ang tatlong kaibigan ni Arden. Natigilan ang mga ito nang makita ang ayos ng dalawa. Lover boy, sabi ni Angelo at malakas na natawa. Kinabukasan ay parehong magaan ang pakiramdam ng dalawa. Mommy, alam niyo ba na nag-promise sa akin si Yaya na pakakasalan niya ako paglaki ko at hindi niya ako iiwan? Masayang anunsyo ni Arden sa lahat. Malakas namang napaubo si Mela. Yung mga kaibigan naman ni Arden ay naibuga ang mga iniinom nila. Nag-promise siya sa'yo? Bumaling ang tingin ng ina ni Arden sa dalagang inaasikaso ang kanyang nag-iisang anak. Mela, tutuhanin mo ah. Napangiwi si Mela nang makita ang pagginang ng mga mata ng ina ni Arden. Mukhang sayang-saya ito sa nangyayari ngayon. Mami, di ba kapag kasal na tsaka palang gumagawa ng baby? Biglang tanong ni Arden na lalong ikinagulat ng lahat. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Mela sa binata at sinubuan ito ng hotdog. Masyado mo talaga akong papatayin sa kahihiyan. Pagkatapos kumain ay agad hinila ni Mela ang binata patungo sa pool area. Siguradong idadaldal pa din ni Arden ang mga pinag-usapan nila kaya ilalayo niya muna ito sa lahat. Ang daldal mo! Nakasimangot na sabi ni Mela sa binata. Dapat yung promise natin sa isa't isa ay tayo lang dalawa ang nakakaalam. Okay, nakangusong sagot ni Arden. Yaya, gusto kong pumunta tayong mall. Punta tayong mall. Hindi pwede. Baka magalit na naman ang mami mo, sabi ni Mela sa binata. Gusto mo mag-mall? Sumulpot ang mga magulang ni Arden. Pwede naman kayong mag-mall ni Mela. Basta kasama niyo sila Angelo. Okay po. Masayang sagot ni Arden at hinawakan sa kamay si Mela. Pwede raw tayong mag-mall. Let's go! Nagmamadaling pumasok si Arden sa loob ng bahay at hinila ang tatlong kaibigan. Magmumol tayo! Masayang sabi ni Arden. Kahit ayaw ko kayong kasama, no choice ako. Hindi kasi papayag sila mami na umalis kami ni Yaya kapag hindi kayo kasama. Wow! Tunog hindi masaya ka! Sarkastikong sabi ni Ariston. Sumakay na kayo. Si Mark ang katabi niya sa backseat. Siya ang gawin yung third wheel. Sa huli, si Ariston ang nakatabi nila Mela at Arden. Pigil ang tawa naman nila Angelo at Mark. Yaya, marami akong pera, kaya ililibre kita.
Nakangiting sabi ni Arden sa dalaga. Mela ang itawag mo sa akin kapag nasa labas tayo, sabi ni Mela dito. At huwag kang makulit mamaya. Huwag kang hihiwalay sa amin at palagi ka lang makikinig. Tumangu-tangu lang si Arden. Opo. Nang makarating sa mall ay agad na bumaba ang 5 sa sasakyan. Agad na hinawakan ni Mela ang binata dahil baka bigla na lamang itong tumakbo. Behave ha, paalala ulit ni Mela sa binata. Nakangusong tumango lamang si Arden at kinusot ang kanyang matangos na ilong. Pumasok sila sa mall at talaga namang agaw pansin ng 4 na binata. Todo pa cute sila Angelo, samantalang si Arden ay walang pakialam. Tanging kay Mela lang may pakialam si Arden. Bagay sa'yo to. Nakangiting ipinakita ni Arden ang isang bracelet kay Mela. Bibili ako, tapos couple tayo. Nakangiting tumango lang si Mela. Nang mabili ni Arden ang bracelet, isinuot nito ang isa kay Mela at yung isa naman ay sa kanya. Pagkatapos nila sa bilihan ng bracelet ay namili naman sila ng mga damit. Ginawa niyo kaming bodyguard. Nakasimangot na singhal ni Mark kila Mela. Susumbong kita kay Mami. Sagot lang ni Arden. Nang matapos sila sa pamimili ay dumiretso naman sila sa Jollibee para kumain. Sarap! Parang batang sabi ni Arden at pumalakpak pa. Ang dungis mong kumain! Natatawang sabi ni Mela at pinunasan ng labi ng binata. Nang matapos silang kumain, dumiretso naman sila sa palaruan. Nirentahan ng 3 kaibigan ni Arden ang buong palaruan para walang ibang makapasok. Laro tayo! Sabi ni Arden sa mga kaibigan. Sabi nila Mami, kuya ko kayo, kaya dapat nilalaro niyo ako. Laruin niyo na! Sabi ni Mela na nakaupo sa isang gilid at umiinom ng Coke float. Wala namang nagawa sila Angelo kundi laruin ng kaibigan nilang may problema sa pag-iisip ngayon. Nakakabawas sa kagwapuhan ko mga ginagawa ko ngayon, sabi ni Angelo habang nakikipagbatuhan ng bola kay Arden. Baka bukas nakapost na ako sa FB. Nakasimangot naman na sabi ni Mark. Nang mapagod si Arden ay lumapit na ito kay Mela. Binigyan ng tubig ni Mela ang binata at nilagyan ng bimpo ang likod nito. Kami ba? Walang tubig? Hinihingal na tanong ni Angelo. Feeling ko, senior citizen na ako. Ang hirap kalaro ng aning na Arden. Inabutan ni Mela ng tagbi-20 ang 3 binata. May bilihan dyan sa gilid. Bumili kayo ng inyo. Nakasimangot na tumayo lamang ang 3 bago umalis para bumili ng tubig. Mela, pagod ako, sabi ni Arden at humiga sa lapag. Thank you sa pagsama sa akin, Mela. Palagi kitang sasamahan kasi nag-promise ako sa'yo. Sagot ni Mela sa binata at sinuklay ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Saglit na pinagpahinga ni Mela ang binata bago sila umalis sa palaruan. Hinanap nila ang 3 binata at natagpuan nila ang mga ito sa isang ice cream shop. Madaya kayo, hindi nyo kami sinama. Singhal ni Arden sa mga ito. Susumbong ko kayo kay Mami. Gantihan lang. Nakangising sagot ni Angelo. Umirap lamang si Mela at Arden bago bumili ng para sa kanila. Inubos muna nila ang ice cream bago nila napagdesisyonang magsiuwi. Sumakay sila sa kotse. Ngunit hindi pa man sila umaandar ay tumaob na ang sinasakyan nila dahil binangga ito ng isa pang kotse. Ang huling naaalala na lamang ni Mela ay ang dugo ang ulo ni Arden at mga sigawan sa paligid bago siya tuluyang mawalan ng malay. Dahil si Ariston lamang ang tanging may malay, pinilit nitong makalabas ng kotse at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Mahinang napamura si Ariston nang makita ang kalagayan nila Arden at Mela. Ang mga ito ay may mga pinakamalalang tama dahil sa likuran sila binangga. Mukhang ang punteriya talaga ng mga ito ay si Arden.
Kapit lang! Bulong ni Ariston. Nang mailabas niya ang mga kaibigan sa tulong ng ibang mga tao pa, doon na tuluyang bumigay ang kanyang katawan at nilamon ng dilim. Masakit ang katawan ni Mela nang magising siya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit wala siyang maramdaman. Gising na si Mela! Dinig niyang sabi ng kung sino. May mga malalabong mukhang sumulpot sa kanyang harapan. Arden! Sambit lang ni Mela bago tuluyang mawalan ng malay. Nang magising muli si Mela ay medyo maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi niya pa rin maigalaw ang kanyang mga paa. Mela, kamusta ka na? Tanong ni Angelo sa kanya. Si Arden, sa halip ay tanong niya. Ayos lang ba siya? Ang dami niyang dugo nung huli ko siyang nakita. Ayos lang si Arden. Seryosong sagot nito. Nauna siyang magising sa'yo. Pupuntahan ko siya, sabi ni Mela sa binata. Huwag mo subukang tumutol at baka hindi kita matansya. Napahinga ng malalim si Angelo at tumango na lamang. Kumuha ng wheelchair si Angelo at marahang inilapag doon si Mela. Kagaya ng hiling ni Mela, dinala siya ni Angelo sa kwarto ni Arden. Ang mga magulang at dalawa pang kaibigan ni Arden ang nadatnan nila sa loob. Natigilan naman ang mga ito nang makita si Angelo at Mela. Mela, gising ka na pala! Sabi ng ina ni Arden. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po ako. Sagot ni Mela at nilingon si Arden. Arden! Tumitig sa kanya si Arden. Nangilid ang luha niya dahil malamig ang titig sa kanya ni Arden. Mukhang dumating na ang araw na kinatatakutan ni Mela. Who are you? Malamig na tanong sa kanya ni Arden. Mom, who's that woman? Sabi na nga ba at kakalimutan mo ko eh. Sabi ni Mela at nagsimula ng umiyak. Ang sama mo. Paasa. Pangit ka. Ang sarap mong sapakin. Bahala ka. Hindi na kita kakausapin habang buhay. Bumangon si Arden at nilapitan siya. Masamang titig ang ipinukol dito ni Mela kahit puro luha ang kanyang mga mata. Huwag ka na umiyak. Malambing na sabi ni Arden at lumuhod sa harapan ng dalaga. Hindi naman kita kinalimutan eh. Acting lang yun. Sabi na nga ba at bibigay eh. Sabi ni Angelo at napahinga na lang ng malalim. Iba na talaga si Loverboy. Ang sama mo! Inis na sabi ni Mela at niyakap ito. Mela, pasensya ka na. Plano kasi naming palabasin na hindi ka naaalala ni Arden hanggat hindi nahuhuli yung gustong pumatay sa kanya. Sabi ng ina ni Arden. Ayaw ni Arden na mapahamak ka, kaya sinadjust niya ang planong yun. Pero siya rin ang bumuwag sa plano niya. Nakangiwing sabi ni Ariston at napasapo sa kanyang tagiliran. Malakas na talaga ang tama sa'yo ni Loverboy. Hindi ko kayang makita umiiyak si Mela. Maamong sabi ni Arden. Basta, bahala na si Batman. Hindi ko hahayaang mapahamak ulit si Mela nang dahil sa akin. Dapat naka-broadcast to eh, sabi ni Mark. Dapat masaksihan ng mundo na hindi na masama ang ugali ni Arden. Sinamaan ng tingin ni Arden ang mga kaibigan. Gusto niyong dagdagan ko pa mga sugat niya sa katawan? Parang hindi kami tinawag na kuya. Napasimangot si Angelo. Mas okay pa siguro yung may tama ka sa utak. Sabi naman ni Ariston. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Mela kay Arden. Parang biglang nahiya si Mela dahil bumalik na si Arden sa dati. Mas naging komportable kasi siya sa Arden na aning. I'm totally fine. Nakangiting sagot ni Arden. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Nag-promise ako sa'yo. Tinutupad ko lang. Sagot ni Mela at bahagyang napangiwi nang kumirot ang sugat niya sa ulo. Mukhang kailangan mo ng pahinga, Mela.
Sabi ng ina ni Arden. Arden, ibabalik muna siya ni daddy mo sa kwarto niya. Ako na po. Presenta ni Arden. Hindi pwede. Tugon ng kanyang ama. Baka bumuka pa ang tahi mo. Pahinga ka na lang din muna. Bago pa makatutol ulit si Arden, agad na nalapitan ng ama niya si Mela at itinulak ang wheelchair nito pabalik sa kwarto. Maghahanap ako ng kwarto na may 2 kama para magkasama kayo ni Arden. Sabi ng ama ni Arden bago buhatin si Mela para mailapag sa kanyang kama. Magpahinga ka muna, Mela. Sa inyong 5, ikaw ang may pinakamalalang kondisyon. Ang totoo po, hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Mahinang sabi ni Mela. Ano po nangyari sa mga paa ko? Bakit manhid lang? Ang sabi ng doktor, matagal pa makaka-recover ang mga paa mo dahil sa lakas ng impact na natamo nito. Sagot ng ama ni Arden. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Aalagaan ka namin. Bumalik na po si Arden sa katinuan. Hindi na po niya ako magiging yaya, di ba? Napakagat si Mela sa ibabang labi. Ang bigat ng kanyang dibdib habang sinasabi ang katagang yon. Hindi na. Sagot ng ama ni Arden kaya lalo siyang nalungkot. Pero may isang tungkulin ka pang gagampanan sa kanya. Magiging asawa ka niya, hindi ba? Ibig sabihin, parte ka na ng pamilya namin ngayon. Po? Nanlaki ang mga mata ni Mela. Nangako ka, panindigan mo. Natawa ang ama ni Arden. Mauuna na ako. Magpahinga ka ah. Tinotoo nga ng ama ni Arden ang kanyang sinabi. Kinabukasan kasi ay inilipat ng kwarto si Mela. Nasa iisang kwarto na sila ngayon ni Arden. Kain ka pa. Nakangiting sabi ni Arden habang nakatitig sa dalaga. Luto nila mami at ni tita mo yan. Huwag mo akong titigan. Ilang nasabi ni Mela sa binata habang kumakain siya. Arden! Kahit galit ka, ang ganda mo pa din. Sabi ni Arden sa dalaga. Gusto mo ba kapag nakalabas na tayo, magpakasal na tayo? Muntik nang mabulunan si Mela dahil sa walang prenong bunganga ni Arden. Hindi pa pwede. Sagot ni Mela. Mag-aaral pa ako. Gusto ko munang tapusin ang mga pangarap ko. Sige, nakangiting sabi ni Arden. Pagkatapos mo makatapos, pakakasalan kita, okay? Oo, pwede na. Tugon ni Mela. Pero bawal pa tayong mag-anak ha? Tsaka na tayo mag-aanak kapag naging teacher na ako. Tumango-tango si Arden. Noted, Mela. Bawal ang anak. Pero pwede ang bakbakan. Agad isinumpak ni Mela ang ulam nila sa bibig ni Arden. Lagyan mo naman ng preno ang bibig mo minsan. Lalo na kapag may iba pa tayong mga kasama. Mela, gulat na gulat din kami. Dati, sobrang tipid ng mga salita niyan. Tapos ngayon, ang daldal. Sabi ni Mark. Masyado mong naakit. Yan tuloy. Wala nang kahihiyan. Huwag mo nang awayin. Agad na sita ni Mela sa binata dahil alam niyang aawayin na naman ito ang mga kaibigan nito. Alalahanin mong niligtas nila tayo. Lalo na si Ariston. Behave, okay? Iipunin ko muna tong sama ng loob ko. Kapag wala ka, tsaka ko sila aawayin. Sabi ni Arden at pasimpleng sinamaan ng tingin ang kanyang mga kaibigan. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Arden at sabay-sabay na mga napailing. Nang matapos sa pagkain si Mela, ay agad siyang pinainom ni Arden ng gamot. Hindi tayo kasya sa kama. Natatawang sabi ni Mela nang pilit humiga si Arden sa tabi niya. Napanguso si Arden. May naisip ako. Napaawang ang bibig ni Mela nang itulak ni Arden ang kanyang kama palapit sa kama niya. Bawal yan! Sabi ni Mela sa binata. Ngumisi lang si Arden at inayos ang IV nilang dalawa ni Mela.
Agad sumampa si Arden sa kama at niyakap si Mela. Sabihin mo kung natatamaan ko ang sugat mo sabi ni Arden sa dalaga. Arden, baldado ako ngayon. Mahihirapan ka sa akin, sabi ni Mela sa binata. Siguradong mapapagod ka kapag nakauwi na tayo sa bahay niyo. No, hindi ako mapapagod at hindi ako mahihirapan, tugon ni Arden. Huwag mong isipin yun, okay? Tumango na lamang si Mela at niyakap pabalik ang binata. Ang saya-saya ng pakiramdam niya. Daig niya pa ang nasa heaven ngayon. Nang makatulog si Mela, ay maingat na tumayo si Arden at seryosong nilingon ang kanyang mga kaibigan. Kailan mahuhuli ang matandang babaeng yun? Seryosong tanong ni Arden sa mga kaibigan. Nahuli na, sagot ni Angelo at ngumisi. Hawak na siya ngayon ng mga pulis at umamin na rin siya sa kahayupang ginawa niya sa'yo at sa amin. Pupuntahan ko siya kapag nakalabas ako, sabi ni Arden at napakuyom ng kanyang kamao. Ang lakas talaga ng tama sa utak. Galit na galit pa rin na ikaw ang naging CEO at hindi siya, sabi ni Ariston at natawa. Gastador kasi masyado at magnanakaw pa. Ayun, yun tuloy na pala. Hindi porket kaibigan siya nila Lola, ay sasantuhin ko siya, sabi ni Arden at nilingon ng dalagang mahimbing na natutulog. Lalo na ngayong dinamay na si Mela. Sisiguraduhin ko mabubulok sa kulungan. Lahat gagawin ko para hindi na siya makalaya. Bumukas ang pinto at iniluwal ang mga magulang ni Arden. Kasunod ang tiya ni Mela. Pinaluwas ko na ang mga magulang ni Mela para makita nila ang kalagayan ni Mela, sabi ng tiya ni Mela. Makakaharap mo na ang mga magiging magulang mo, Arden. Nakaramdam ng kaba at excitement si Arden. Kukuhanin nila si Mela? Iuuwi nila? Nagkibit balikat ang tiya ni Mela. Ewan ko lang, pero sa ugaling meron ng kuya ko. Baka nga ay uwi niya pabalik si Mela. Prinsesa niya pa naman si Mela. Malalayo sa akin si Mela? Ayoko. Nabigla sila nang biglang umiyak si Arden. Dito lang dapat si Mela, kasi nag-promise siya sa akin. Joke lang. Agad na bawi ng tiya ni Mela sa kanyang sinabi. Kalma lang, sir. Alam na ng mga magulang ni Mela ang meron kayo. Siguradong suportado kayo nila. Hindi ko kayo bate. Parang batang sabi ni Arden at nahiga sa tabi ni Mela tsaka ito niyakap. Arden, tumayo ka dyan at ibalik natin yung kama mo sa dating pwesto, sabi ng ama ni Arden. Arden! Arden! Wala akong naririnig, sagot ni Arden at lalo pang hinigpitan ang yakap kay Mela. Talaga namang kahit aning si Arden ay nahulog ang loob niya kay Mela. Mas lumalim pa yon ngayon kaya sigurado ang binata na wala siyang takas sa pag-ibig at hinding-hindi na siya makakaahon pa sa pagkahulog niya kay Mela. Ngayon ang dating nila nanay. Nakangiting sabi ni Mela na nakaupo sa wheelchair. Kinakabahan nga ako sagot ni Arden at itinulak ang wheelchair ni Mela. Nakauwi na sila sa bahay nila Arden, kaya naman pareho ng maganda ang pakiramdam nilang dalawa. Si Arden pala ay hindi gaanong maganda ang pakiramdam dahil kinakabahan siya kapag dumating na ang mga magulang ni Mela. Huwag kang kabahan, mabait sila nanay, sagot ni Mela at ngumiti. Pagpasok nila sa kusina ay natigilan ang dalawa nang makita ang isang ginang at lalaking may katandaan. Nay! Tay! Gulat na tawag dito ni Mela. Mela! Agad tumayo ang ginang at nilapitan ang dalaga. Natigagal naman si Arden sa kinatatayuan niya at hindi alam ang kanyang gagawin. Masyado siyang kinakabahan at pakiramdam niya ay matatanggal ang kanyang puso. Nasabi na sa akin ng tiya mo ang mga nangyari. Masaya akong maayos na ang lagay mo ngayon, sabi ng ina ni Mela sa kanya. Kanina pa po kayo? Tanong ni Mela sa ina. Kagabi pa.
Ito ang balain namin ang sumundo sa amin sa airport. Sagot ng ginang. Ang swerte mo dahil ang bait ng biyenan mo. Aba, sobrang alaga kami. Nagpapalakas talaga kami. Biro ng ina ni Arden bago balingan ng anak. Arden, magmano ka? Ah, yes. Sabi ni Arden na natauhan na. Nilapitan nito ang ina at ama ni Mela tsaka nagmano. Ikaw pala ang magiging manugang ko. Sabi ng ama ni Mela. Masaya akong makilala ka. Thank you po. Sagot ni Arden at ngumiti. Arden, kumain na rin kayo ng asawa mo para makainom na kayo ng gamot. Sabi ng ama ni Arden. Binuhat naman ni Arden ang dalaga at inupo. Nang makaupo siya, ay nagsimula na rin silang kumain ni Mela. Arden, may mga plano pa sa buhay si Mela. Gusto ko sana irespeto mo muna sa ngayon ang mga desisyon niya. Sabi ng ina ni Mela sa binata. At saka, huwag niyong madaliin ang lahat. Nirerespeto ko po ang mga desisyon ni Mela at susuportahan ko po siya hanggang sa dulo. Sagot ni Arden. Nag-usap na po kami ni Mela tungkol dyan at masaya po ako sa mga desisyon niya. Mabuti naman. Tugon ng ina ni Mela. Ang swerte naman ng anak ko. Gwapo na ang magiging asawa niya, mabait pa. Siguradong magandang pagsasama ang mangyayari sa inyong dalawa. Sabi naman ng ama ni Mela na may kasama pang pagtango. Kumain na lang po kayo. Tugon ni Mela dahil nahihiya na talaga siya. Pagkatapos nilang kumain ay agad pinainom ni Arden ng gamot ang dalaga at uminom din si Arden ng gamot niya. Aalis muna ako. Paalam ni Arden. Pupuntahan ko lang yung matandang babae. Mag-iingat ka ha, sabi ni Mela sa binata. Ngumiti lang si Arden bago pagtagpuin ang labi nilang dalawa ni Mela. Nagulat naman si Mela sa ginawa nito at bago pa siya makareact ay mabilis nang umalis si Arden. Kilig yarn? Siniko siya ng ina sa kanyang tagiliran. Nay naman, nahihiyang sabi ni Mela na ikinatawa lamang ng kanyang ina. Susunduin namin ang mga kapatid mo sa airport ngayon. Hindi sila nakasabay sa amin. Si Mario may exam. Si Ibes naman ay nagpa-exam ng mga estudyante niya. Sabi ng ina ni Mela. Sasama ka? Opo, sagot ni Mela. Gusto ko rin pong makalabas. Tara na. Aya ng ama ni Mela. Pinahiram sa akin ni Balai ang van nila. Kaya may sasakyan tayo. Nagpaalam saglit si Mela sa mga magulang ni Arden at tiya niya bago sila lumakad ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda naman ay si Arden na pigil sa kanyang galit. Gusto niyang sapakin ng matandang babaeng na nakit sa kanya at kay Mela. Ang babaw mo! Galit na singhal dito ni Arden. Dahil lang hindi mo nakuha ang pagiging CEO ay handa kang pumatay? Galit na hinampas ng matandang babae ang lamesa. Akin dapat ang kumpanyang yon! Akin yon! Walang sayo, dahil sila lola ang naghirap para may taguyod ang kumpanyang yon. Galit na sagot dito ni Arden. Tinaydor mo sila. Pinabagsak mo sila, pero nagsumikap ulit sila. Ilang beses ka nilang pinatawad, pero wala ka pa rin kadala-dala. Pareho lang tayong walang puso dito. Hindi ba at masama ka rin sa mga trabahador mo? Tinatanggal mo sila kahit pa sa konting mali. Nakangising sabi ng matandang babae. You mean yung spy mo na tinanggal ko? Ngumisi rin si Arden nang matigilan ang matandang babae. Ibang klaseng kabaliwan ang meron ka, Monica. Bakit ka ba naging kaibigan nila Lola? Bakit ginusto ni Lola na kaibiganin ng babaeng ahas na umaakit kay Lolo? Buti na lang at loyal si Lolo ko. Ikaw? Galit na sabi ng matandang babae. Enjoy sa kulungan. Nakangising sabi ni Arden bago umalis. Hang out. Aya sa kanya ni Angelo. Umiling si Arden. Nangako ko kay Mela na uuwi agad ako, kaya next time na lang. Samantalang sila Mela naman ay nakarating na sa exit ng airport.
May bitbit pang malalaking banner ang ina niya na animoy galing ibang bansa ang kanyang mga kapatid. Nay, ang laki ng banner mo! Natatawang sabi ni Mela. Kunwari sosyal, sagot ng kanyang ina. Saglit pang naghintay sila Mela hanggang sa matanaw na nila ang kanyang dalawang kapatid na sila Mario at Ives. Ate! Agad na yumakap ang dalawang kapatid ni Mela sa kanya. Saglit pa lang ako nawawala pero feeling ko, ang laki-laki niyo na agad. Tugon ni Mela. Ate, 24 na kaya ako? Sabi ni Ives. Ako nga 18 na eh. Sabi naman ni Mario. Pagbigyan na natin si ate at matanda na. Binatukan naman ni Mela ang bunsong kapatid na si Mario. Tama na yan, sabi sa kanila ng ama nila. Mag-mall tayo, libre ko, sabi ni Mela. Sakay na agad sa van, ang mahuli ay iiwan. Agad namang tumakbo papasok sa loob ng van ang pamilya ni Mela. Napasimangot siya dahil naiwan siya sa labas na pinapaikot ang gulong ng wheelchair niya. Pilay ka nga pala, sabi ng ama niya na pigil ang tawa. Isa-isa niyang binatukan ang kanyang kapatid dahil tawang-tawa ang mga ito nang makapasok siya sa loob ng van. Kasalanan mo rin kasi, natatawang sabi ng ina nila. Kinalimutan mong baldado ka. Umirap lang si Mela at hindi na kumibo. Nang makarating sa mall ay agad silang bumaba at pumasok sa loob. Tulak-tulak ni Ives ang ate niya. Samantalang ang mga magulang nila at si Mario ay malayang naglalakad. Ate, dadaan ako National Bookstore. Plano kong bilhan ng mga school supplies sa mga students ko dahil very good sila. Sabi ni Ives sa kanyang ate. Pera ko ang ipambibili ko ate. Bawal mo akong ilibre. Alam ko naman na hindi mo tatanggapin ang libre ko kapag tungkol sa mga students mo. Sabi ni Mela, kaunti na lang din at magiging teacher na ako kagaya mo. Excited na ako para sa'yo, Teacher Mela. Nakangiting sabi ni Ives sa kanyang kapatid. Sa National Bookstore dumiretso sila Mela para samahan mamili si Ives. Ang bait naman ng teacher namin, sabi ng ina nila Mela. Siguro ang ipamimigay naman ng ate mo sa mga estudyante niya, Jollibee naman. Kapag may budget, sagot ni Mela. Pwede ba? Wala akong time sa mga babaero. Napalingon sila sa gawin ni Ives dahil parang may kaaway ito. Lumapit sila doon at agad na pangiwi si Mela nang makilala ang kaalitan ng kapatid niyang si Ives, si Angelo at kasama nito sila Arden. Assuming mo masyado, sabi ni Angelo. Na-dare lang ako. Hindi kita type, manang. Angelo! Saway rito ni Arden. Ang seryosong mukha ni Arden ay biglang umaliwalas nang makita si Mela. Mela! Agad nitong nilapitan ang dalaga. Sabi nila mami nung makauwi ako ay umalis daw kayo. Kaya sumama na lang ako kila Angelo para mag-mall. Angelo? Bakit mo inaaway ang kapatid ko? Kunot noong tanong ni Mela sa binata. Ako kaya yung inaaway? Nakangusong sagot ni Angelo. Natalo ako sa laro namin kanina sa arcade. Kaya nag-dare sila Mark na hingin ko ang number ng babaeng mapipili nila. Malay ko bang kapatid mo ang babaeng to? May problema ka ba sa anak ko? Sabat ng ama nila Mela. Mabilis namang umiling si Angelo. Sorry po. Napangisi si Ives bago pumila sa counter para magbayad. Pagkatapos nilang mamili sa National Bookstore ay dumiretso sila sa isang restaurant. Dahil nga kasama ni Arden ang mga kaibigan, pati ito ay kasama nila sa restaurant. Ang pogi mo, Kuya Arden! Nakangiting sabi ni Ives sa binata. Bagay na bagay kayo ni ate. Thank you. Nakangiting sagot ni Arden. Hindi ko akalaing may kaibigan kang gurang. Parinig ni Ives kay Arden. Mela, di mo naman nasabi sa amin na may mas matanda pa pala sa'yo.
Sabi ni Angelo. Ako ang panganay. Sagot ni Mela dito. Mukhang ikaw yung pangalawa eh. Mukha kasing manang tong isa mong kapatid mo. Parinig naman ni Angelo kay Ives. Tumigil nga kayong dalawa. Saway ni Mela kay Angelo at Ives. Kayo pa magkakatuluyan yan eh. Kilabutan ka nga ate. Sagot ni Ives at napangiwi na lang. Sus, baka nga ipakilala mo agad sa amin yan bilang boyfriend mo eh. Sabi naman ng ina ni Mela. Manang-mana ka talaga sa tatay mong pakipot. Umirap lang si Ives at nag-focus sa kanyang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nag-shopping na sila. Yung mga kaibigan naman ni Arden ay nagpaalam na sa kanila. Thank you po sa libre, Kuya Arden. Nakangiting sabi ni Mario. Wala yun, sagot ni Arden at nilingon ng kanyang kasintahan. Thank you, Arden. Nakangiting sabi ni Mela at hinawakan ng kanyang kamay. Mahal kita. Natawa na lamang si Mela nang mamula si Arden at parang hihimatayin. Ang ganda mo, malambing na sabi ni Arden kay Mela. Nang bola pa. Natatawang sabi ni Mela at inayos ang suot nitong necktie. Galingan mo sa office mo. Huwag kang masyadong masungit ha. Siloso rin ako. Tugon ni Arden sa dalaga. Ako ang susundo sa'yo mamaya sa school mo. Tatawag din ako mamaya. Swerte ko na, kaya bakit pa ako maghahanap ng iba? Hinalikan ni Mela ang binata. Kailangan ko na umalis. Ayokong malate sa first day of class ko. Galingan mo sa school, future teacher Mela. Sabi ni Arden sa kanya. Galingan mo rin, Mr. CEO. Naglandian pa ng bonggang-bongga ang dalawa bago sila umalis. Magkaiba ng daan ng dalawa kaya hindi maihahatid ni Arden si Mela. Thank you po. Nakangiting sabi ni Mela sa driver bago bumaba. Magkasintahan na si Mela at Arden. Si Arden ang nagpapaaral kay Mela at doon na rin sila sa bahay ni Arden nakatira. Laking pasasalamat nga ni Mela dahil naging maayos agad ang mga paa niya bago pa man magpasukan kaya hindi siya late sa klase. Buong klase ay nakikinig lamang si Mela. Nang mag-break time ay nilapitan siya ng isang babaeng maikli ang buhok. Ako pala si Maya. Pakilala nito sa kanya. Anong pangalan mo? Mela. Nakangiting sagot ni Mela. Ang tanda ko na, no? Mahirap kasi ang buhay namin, kaya pinauna ko munang patapusin ang mga kapatid ko. I like you. Nakangiting sabi ni Maya at naupo sa tabi niya. Ha? May boyfriend na ako. Sagot ni Mela. Saglit namang natigilan si Maya. Ilang saglit lang ay malakas itong tumawa na ikinangiwi ni Mela. Ang ibig kong sabihin ay gusto kita bilang kaibigan. Sabi ni Maya sa kanya. Pogi ang crush ko, kaya hindi ko siya ipagpapalit. Ah, pasensya na. Nahihiyang sabi ni Mela at napakamot na lamang sa kanyang sentido. Sa room na kumain ang dalawa habang nagkwekwentuhan dahil tinamad na silang lumabas. Seryoso? Girlfriend ka ni Arden Ortega? Gulat na tanong ni Maya kay Mela. Seriously? Naging crush ko kaya yun, kaso X agad dahil sobrang sungit. Si Aristo na lang ang naging crush ko kahit 6 years gap kami. Ang sweet at romantic niya kasi. Mukha naman siyang bata, sagot ni Mela. Malay mo, kayo talaga. Kinikilig naman ako. Kinikilig na sagot ni Maya at napahagik-hik. Nang matapos ang break time ay nanatili si Maya sa tabi niya. Nag-focus na lang ulit si Mela sa pakikinig dahil ayaw niyang sayangin ang pagpapaaral sa kanya ni Arden. Hey! Napahinto sa paglalakad si Maya at Mela nang may 5 lalaking estudyanteng humarang sa harapan nila. Wanna hang out? No thanks. Nakangiwing sagot ni Maya. Roy,
Humanap kayo ng ibang babaeng pagtitripan nyo. Tigilan nyo kami ni Mela. Mela, I heard you're already 28. Huwag mo na ako sayangin. Medyo kaunti na lang naman ang buhay mo. Sabi ni Roy. Paano kung ikaw ang mauna kong bawian ng buhay? Sumulpot si Arden at hinapit ang bewang ng kasintahan. Gusto mo bang sabihin ko sa ama mo ang mga kalokohan mo? O gusto mong tanggalin ko siya sa company ko? He's one of my company driver. Tara na mga pre. Aya ni Roy sa mga kaibigan at agad na umalis. Kinikilig ako. Tili ni Maya. Feeling ko, nasa Korean movie ako. Ang ganda ng pasok mo, Kuya Arden. Kayo na ni Ate Mela ang favorite love team ko. Bakit Ate Mela? Natatawang tanong ni Mela sa kaibigan. You're 28 na pala. Akala ko nasa 25 ka pa lang kaya hindi kita tinawag na ate. I'm 23 pa lang kaya much better na tawagin kitang ate. Sagot ni Maya. I think may date kayo ni Kuya Arden, kaya mauna na ako. See you tomorrow, Ate Mela. Mwah! Kumaway si Maya bago tuluyang umalis. Nang mawala ang dalaga sa paningin ng magkasintahan, ay agad umalis na rin sila. Bahala ka pang agawin sa akin kanina. Nakasimangot na sabi ni Arden. Dapat sa batang yun, tinuturuan ng leksyon. Pabayaan mo na, dahil hindi ko naman papatulan yun. Sagot ni Mela at hinawakan ng kamay nito. Labas tayo, pagaanin natin ang mood mo. Hepalin? Tanong ni Arden at sumang-ayon naman si Mela. Nang matapos makarating sa lugar na madalas nilang kainan, ay bumaba ang dalawa at agad nagpaluto ng favorite nilang street foods. Naupo muna ang dalawa habang naghihintay ng order nila. Kiss mo ko, Mela. Hindi pa rin kasi magaan ang mood ko. Sabi ni Arden at ngumuso. Natawa naman si Mela at hinalikan ng kasintahan. Para-paraan ka rin minsan no? Hindi mo naman ako matiis. Sagot ni Arden. Nang dumating ang pinaluto nila, ay nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap ang dalawa, kaya hindi muna sila bati-bati. Pagkatapos kumain, ay naglakad sila patungo sa malapit na perya sa Hepa Lane. Gusto ko yung stuffed toys, sabi ni Mela at itinuro ang isang stuffed toys. Tumango naman si Arden at nilaro ang baril-baril. Nakatatlong subok si Arden bago niya makuha yung stuffed toys na gusto ni Mela. Masyado nag-enjoy ang dalawa kaya hindi nila namalayan ang oras. 11:00 na ng gabi nang makauwi sila sa bahay. Mom, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Arden sa ina nang makapasok sila ni Mela sa loob ng kanyang bahay. Nag-away kami ng daddy mo. Nakasimangot na sagot ng ginang. Ma'am, ayusin niyo na lang ni daddy ang away niyo. Alam ko na ang mangyayari. Kayo na naman ni Mela ang magtatabi sa pagtulog. Napapadyak si Arden na parang bata. Mommy, maawa ka naman sa akin. Kinalimutan kasi ng daddy mo ang flight namin kanina. Naiiyak na sagot ng ginang. Anniversary namin bukas at dapat nasa England kami pero kinalimutan niya. Baka po na-busy lang si daddy, sabi ni Mela at nilapitan ang ginang. Huwag ka na pong malungkot, Mommy. Ang daddy niyo kasi sagot ng ginang at madramang umiyak. Ang mga lalaki talaga, ang hilig magpaiyak ng mga babae. Not me, sabi ni Arden at nilapitan ng ina. Stop crying, Mom. Arlene! Bumukas ang pinto at iniluwal ang ama ni Arden. Sorry na, mahal. Nagbago na kasi ang plano ko. Plano kita yung surprise sa Siargao. Talaga? Nagpunas ng luha ang ginang. Sorry na rin. Tara na sa Siargao. Naunang lumabas ang ginang. Pasensya na at naistorbo na naman kayo, sabi ng ama ni Arden. Sus, nakalimutan mo talaga. Natatawang sabi ni Arden sa ama. Ipapaalala ko na siya sa susunod. Enjoy kayong dalawa.
Ngumiti lamang ang ama ni Arden at agad nang umalis. Ang cute ng parents mo. Nakangiting sabi ni Mela. Soon, tayo naman ang ganoon magtampuhan, sabi ni Arden at hinalikan sa noo ang kanyang kasintahan. Wala pa rin po si Arden? Nakangusong tanong ni Mela at tumingin sa gate ng school. Ngayon ang graduation niya at wala pa rin si Arden. Nang magising din siya kanina ay wala rin si Arden. Baka na traffic lang, sagot ng kanyang ina. Pumunta ka na sa upuan mo at magsisimula na. Nakangusong tumangulang si Mela at nagtungo sa kanyang upuan. Nagsimula na ang graduation ay hindi pa rin dumadating si Arden. Nang makaakyat sa stage si Mela ay hindi niya pa rin nakita si Arden sa mga upuan. Hello po, bati niya sa lahat. Dahil siya ang summa cum laude ay mag-i-speech siya. Unang-una po, gusto ko po magpasalamat sa pamilya ko at sa mga taong naniwala sa akin. Nay, Tay, gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil itinaguyod niyo kami kahit walang-wala pa rin tayo. Nay, Tay, para po sa inyo tong lahat. Gusto ko rin po magpasalamat kay Mommy Arlene, Daddy Aldrin at Tia. Salamat po sa inyong lahat. Tumulo ang luha ni Mela nang matanaw si Arden. Kumaway ito sa kanya at ngumiti. At last, gusto ko magpasalamat sa taong mahal na mahal ako. Gusto ko magpasalamat kay Arden Ortega dahil pinag-aral niya ako at minahal ng buong buo. Arden, mahal na mahal kita at pangako ko sa iyong magiging mabuting asawa ako sa iyo. Nang matapos ang speech ng dalaga, ay bumaba ito ng stage. Agad itong tumakbo palapit kay Arden at yumakap. Akala ko hindi ka pupunta. Umiiyak na sabi ni Mela sa kasintahan. Nakakainis ka. Sorry na po, may tinapos lang. Sagot ni Arden at hinalikan siya sa noo. Nang matapos ang graduation ay sumakay na sila sa van para magtungo sa isa sa mga vacation beach resort nila Arden sa Bataan. Congratulations my love, sabi ni Arden at hinalikan sa ulo ang kasintahan. Nang makarating siya sa beach resort ay agad siyang hinila ng lahat patungo sa dalampasigan. Napaawang ang bibig ni Mela dahil may nakaset up na beach wedding doon. I love you, sabi ni Arden at pumesto sa dulo. Nangilid ang luha ni Mela nang pumesto sa tabi niya ang mga magulang. Inabutan siya ng bulaklak ng kanyang ina bago sila maglakad. Congratulations anak! Emosyonal na sabi ng ina ni Mela. Masaya ako para sa inyo, sabi naman ng kanyang ama. Nang makarating sa tapat ni Arden ay agad siyang inabot ng mga magulang dito at nagtungo sa pwesto nila. Nakakainis ka talaga. Umiiyak na sabi ni Mela sa kasintahan. Mahal kita, mahal na mahal. Sagot lang ni Arden. Pinunasan muna nito ang kanyang luha bago siya nito igaya patungo sa altar. Sobrang saya ng puso ni Mela. Hindi niya akalaing makakahanap siya ng true love at talagang na-inlove siya sa alaga niya noon na may saltik sa utak. Maswerte na siya kay Arden kaya hindi niya sasayangin ang pagmamahal sa kanya nito. You may now kiss your bride. Nakangiting sabi ng pare kay Arden. Agad namang hinapit ni Arden ang bewang ng asawang nakasuot ng toga at hinalikan sa labi. Nagpalakpakan naman ang kanilang mga saksi sa kasal at binati sila. Iinom na natin yan, sabi ni Angelo. Congratulations, lover boy! Congratulations, ate and kuya! Bati naman ni Maya sa kanila. Ihagis mo na yung flowers! I'm so excited na makatch yan! Tumalikod si Mela at hinagis ang bulaklak. Malakas na napatawa si Mela nang bumagsak ito sa mga kamay ni Maya. Napatili naman si Maya bago lingunin si Ariston at ituro gamit ang nasalo niyang bulaklak. Alam na! Natatawang sabi ni Mark at tinapik sa balikat si Ariston na napapailing lang. Pagkatapos nilang mag-picture-picture ay nagtungo na sila sa mismong vacation house.
May nakahain na boodle fight food doon at nagsimula naman sila agad na kumain. Ariston, graduate na ako, sabi ni Maya sa binata. Ay Tot, sabi mo, liligawan mo ko kapag nakagraduate na ako. Nagkibit balikat lamang si Ariston na ikinanguso ni Maya. Cheers para sa bagong kasal! Sabi ng ina ni Arden at itinaas ang wine glass na may wine. Nag-cheers naman ang lahat at uminom. Cheers para sa summa cum laude at cum laude ng family! Sabi naman ni Maya, kaya muli silang nag-cheers at uminom. Pagkatapos nilang kumain ay naupo sila sa bilog na upuan para doon uminom. Wine lang ang ininom ni Mela at Maya dahil hindi naman sila umiinom. Lasinggera talaga si nanay, sabi ni Mela at natawa. Manang-mana sa'yo si Ives. Ikaw lang naman ang mahina, sagot ng kanyang ina. Mabilis na lumipas ang oras. Nang bumagsak na si Arden ay agad na itong inakay ni Mela patungong kwarto nila. I love you po. Malambing na sabi ni Arden sa asawa at niyakap ito mula sa likuran. Sleep na tayo, baby ko. Lasing ka na, natatawang sabi ni Mela at iginaya ito pahiga. Ayaw mo ng honeymoon? Bukas na, sagot ni Arden. Pahinga muna tayo at saka baka makatulog ako. Natawa si Mela dahil sa pagiging cute ng kanyang asawa. I love you, Arden. I love you too, Mela ko. Sagot ni Arden sa kanya. Wakas. At dyan nagtatapos na aming kwentong pinamagatang Babysitting the Childish CEO. At kung nagustuhan nyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!